nakita ko ang bulok na politika, hindi lang sa loob ng pamantasan pero sa buong pambansa. Gusto po natin na tumulong sa mamamayan. Muli, isa na naman chat para i-welcome successfully nakapag-file ng kanilang mga certificates for nomination. Isa pong Sansa ng Bayan! Kabataan! Kabataan! Pag-asa ng Bayan! Tuloy na yung tumitindig para sa ating sa karapatan sa edukasyon! 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 Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Education not for sale! We are not for sale! We are not for sale! Education not for sale! Muli po, narito po, bumalik galing sa Manila Hotel, ang Kabataan Party ay successfully na po nakapag-file ng Certificate of Nomination. Pakinggan po natin si Rep. Raul Manuel para sa kanyang panawagan sa kabataan. Hello po sa lahat. Tayo po ay ang incumbent representative ng Kabataan Party List at natutuwa po tayo na matagumpay na nakapag-file ng kandidatura para sa 2025 elections ang Kabataan Party List. Kasama natin ang mga bagong nominado ng Kabataan Party List. Third nominee si JP Garcia, Human Rights Defender, survivor ng Anti-Terror Law. Second nominee natin, top 2 sa Agriculturist Licensure Exam, agrikulturista ng bayan, summa cum laude galing sa Silliman University, si Pao E. Chavez. At ang ating bagong first nominee, abogado ng bayan, naging student regent sa panahon ng pandemya, namuno sa pag-iip ng karapatan ng mga kabataan at estudyante laban sa militarization ng mga campuses. Nandito po si Attorney Rene Co. Natin sila. Magbibigay po sila ng mga maiikling mensahe sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan pong politika kung saan pinipilit na pumili na lamang ang mga kabataan sa mga puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan, kailangan po natin ng makabayan at bagong alternatibo. Kaya narito po ang Kabataan Party List para pangunahan ang pagsusulong nito. Ako po mismo ay nakaranas ng dahas ng Estado sa forma ng mga gawa-gawang reklamo. Pinaratangan tayo na terorista sa pamamagitan ng anti-terror law, pero napatunayan din natin ang ating pagiging inosente at yung pagiging dalisay ng trabaho bilang isang human rights defender. At yan ang ating patuloy na ipaglalaban kasama ang Kabataan Party List. Ang paggamit ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagsusulong ng karapatang pantao para sa lahat. Isa akong proud na Bisaya. So, ang akong speech karon ako lang i-Bisaya ha. Pila lang kaadlaw niagi na ay ni-message na ako nga teacher, isa ka teacher sa mga agricultural students dito sa Negros Occidental. Ningon siya, "Sir, Pao, unsaon man ni ang akong mga estudyante dili na ganahan mo tuon kay wala sila ipaki. Daghan kayo ang gastuonon, mahal kayo mga panliton. Unsaon na lang ang estudyante, unsaon na lang ang ilahang edukasyon." So, happy kay ko karon nga nagkuyog ko sa Kabataan Party List kay ang amo jud gi-prioritize ang katong mga gina-neglect, ang katong mga estudyante gikan sa Bisaya, gikan sa Visayas ug Mindanao na mga islands na luoy kayo, daghan kay mga agriculture students nga naglisod kay wala sila pagkaon, naglisod kay wala sila kwarta ipamayad sa tuition. Unya karon wala na sila paki, ganahan na namo iilis kay dapat ang prioridad sa mga kabataan ngayon ay ang education.
Anya kana ang among gipalaban jud ug ayo. Salamat kaayo. Ako naman po, si Reneco, dating Executive Vice President ng Kabataan Party List, dating UP Student Regent, at ngayon po ang unang nominado ng Kabataan Party List. Ako po ay naging abogado dahil po nakita ko ang bulok na politika, hindi lang sa loob ng pamantasan pero sa buong pambansa. Gusto po natin na tumulong sa mamamayan na araw-araw nakakaranas ng dahas dahil kulang ang sahod, dahil mataas ang presyo, dahil walang trabaho, kaya naman napapuwersa silang lumalabas ng Pilipinas, mawalay sa kanilang mga pamilya para lang may kakaunti na maipadala dito sa kanilang mga pamilya habang sila magdutusa doon. Patuloy sa mga estudyante na gusto lang i-express yung kanilang mga sarili, gusto lang mag-aaral ng lipunan, pero ang sinusukli sa kanila ay pandadahas, suspension, termination, no? Kahit naman ang ginagawa lang nila ay nasa loob ng mga organisasyon. Kahit ang ginagawa lang nila nag-aaral. Tayo pong nasa Kabataan Party List, sawang-sawa na sa ganitong modelo na ang pinagpapapilian lang, pinipuwersa kami, puwersa ng kadiliman, puwersa ng kasamaan. Kaya naman, sila ang dapat matakot sa sinag ng kabataan. Sila ang dapat na matakot sa gilas, talento, husay, enerhiya ng magsusulong ng alternatibong politika ng pag-asa. Kami pong kabataan, nakakita na kami ng pinakamalang krisis sa mga nagdaang 3 taon. Pandemya ang hinarap namin. Education sa bahay, sa classroom, online sa Zoom, yun ang hinarap namin. Tapos pagbalik sa classroom, pagbalik sa eskwelahan, dadahasin kami. Sasabihin, napakabawal ng gantong-gantong mga ganap. Ang biglang nangyayari ay hindi kami pwedeng sumali sa organisasyon. Napaka-strict ng mga rules. At ang isusukli, pag hindi ka sumunod dito, ganito nga, patuloy na termination. Red tagging pa nga. Kaming kabataan, nakikita namin ang isang alternatibong labas sa gantong modelo ng lipunan. Kami po, ang kabataan, kasama ang malapad na hanay ng lipunan na kasama natin dito at isusulong sa Halalan 2025 kasama ang 10-point youth agenda. Ito po ang aming plano, ito ang patuloy na isusulong. Kaya naman sa 40 million voters ng youth dito sa Pilipinas, ito po ang challenge natin. Tayo po, dare to dream, dare to struggle, dare to win. Let us take our chances on hope. Let us choose hope. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagtutok sa Kabataan Party List sa patuloy na pagpunta para sa tunay na pagbabago sa tunay na kinabukasan. Yan. Salamat po sa lahat ng mga dumalo, sumuporta. Ingat po tayong lahat. Magkita-kita sa darating na mga araw sa eskwelahan man o sa mga komunidad.